Okay. Ngayon, itong next paragraph na ito ngayon ay pinabulaanan na hindi daw ito alam ng 26 Capital. Kasi remember, di ba, yung 26 Capital, dinimanda niya yung Tiger. Sabi ng 26 Capital, itong Tiger, nag-involve to ng bribery issue. Nag-bribe ito kay Martin. Ngayon, sabi ng 26 Capital, hindi niya alam. Ngayon, itong next paragraph na ito, ang sabi, imposible hindi alam ito ng 26 Capital. Kasi, nag-email pa si Lazaro, Michelle Lazaro. Okay? At yung nag-text pa sila doon sa may-ari ng 26 Capital na si Ader. At yung text, itong sinasabi, Universal Entertainment has enlisted significant political support from a very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement, all tied to taking back control of this casino. Ano sa Tagalog to? Yung text doon sa may-ari ng 26 Capital, ang sabi, itong Universal Entertainment na may Orcada ay kukuha ng suporta, significant political support, kukuha ng significant political support mula sa isang high-level Philippine government official para makuha uli ang Okada, ang kontrol ng Okada. Yung JX647 na yan ang documentary evidence. That's the text evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery sa mga cellphones nila, no? Okay. Ngayon, ato na nga, etong si Romualdez, okay, kasabwat siya, alam ito ng lahat, okay? Kaya nga, okay, noong July 27, 2022, yung executive ng Universal na si Sato Nobuki nag-travel mula Japan papuntang Pilipinas. Okay. Ngayon, isa pang executive ng Universal, si Hajime Tokuda, ay nag-schedule ng meeting kay Romualdez nung susunod na araw, July 28, 2023. Yung JX730 na yan, documentary evidence yan. Okay, na nagtitrace na may talagang meeting na nangyari, may setup na meeting na nangyari. Kaya pag pumunta kayo ng Delaware Court of Chancery, kunin nyo ang buong kopya ng kaso documentary evidence, makikita nyo lahat kung ano yung JX730 na yan. Okay. Ang meeting daw ay nagtagal ng 90 minutes. Okay. At ito pa, si Romualdez, before siya pumunta ng meeting, nanggaling pa daw ito sa pag-i-inspect ng earthquake disaster area sa Luzon. Noong July, yung araw na yan, totoo, si Romualdez ay, I think, nasa Northern Luzon. May earthquake yan, di ba? I think he was maybe in Abra or Ilocos, somewhere in the north. Nandun siya, nag-i-inspect. So pagkatapos na mag-inspect, pumunta ngayon siya dito para i-meet niya itong mga Hapon para kunin niya ang kanyang heavy luggage. Okay. Ngayon, so, ginawa ng Universal Executives, may binigay silang letter kay Romualdez. Ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, it would be a huge problem if the ruling by the Supreme Court was prolonged any longer. Sabi nila, magkakaroon daw ng problema pag pinahaba, pag tumagal pa ang pag-issue ng ruling ng Supreme Court. At ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, okay, gusto daw nila ng favor para sa mas maagang resolusyon ng Supreme Court. Okay. So ano daw ginawa ni Romualdez? Okay? Then and there made ex parte calls and sent a text to several members of the Philippine Supreme Court, including its chairman. Sa Tagalog, kamitin ni Romualdez yung mga Hapon. Binigyan ng heavy luggage. Ito ang favor na gusto namin. Ang ginawa ni Martin Romualdez, tinawagan niya ang mga justices ng Supreme Court. Pati na raw ang chairman. So, sino ba ang Supreme Court Justice ng panahon na yan, July 2022? Magsalita ka dahil factual determination to ng korte sa Amerika. Ngayon, sabi ng Universal Executives, yung pressure daw na ginagawa ni number 2 must be working. Okay?
Ngayon, ine-expect nila yung intervention ni Romualdez mag-e-end ng takeover nung matandang Okada. Okay? So, in-execute nila yung merger with 26 Capital, etc. Hindi na ito importante dahil hindi ito kasama si Martin sa issue ng merger. Okay. Sabi ni James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Kasi illegal to sa Amerika. Okay? Naintindihan niyo yung sinabi ng judge sa Amerika? Walang nag-address kung ito ba ay legal sa Pilipinas. Malamang illegal sa Pilipinas, hindi ba? Pero itong si Lazaro at Lorenzana, nakabarkada ni Martin Romualdez, ay nag-broker ng dodgy bargain. Ibig sabihin ng dodgy bargain, illegal na bargain. Okay? Na kung saan, in-offer nila sa Tiger, sa may-ari ng Okada, na mag-i-intervene si Martin Romualdez. Basta si Lazaro at Lorenzana ay bibigyan ng increased control ng Tiger, ibabayaran ng 35,000 per month, magkakaroon ng maipapasok silang mga tao sa Tiger Corporation, at ang pinakahuli ay dapat may ibigay kay Romualdez. Uulitin ko, ito ay factual determination na ginawa ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ngayon, eto na ang maganda. Noong trial daw, ito paragraph 13, noong trial daw, itong Universal, yung mga Hapon, okay? Iniiwas nila na bribery yung ginawa nila, na yung heavy luggage ay bribery kay Martin Romualdez. Okay. Sabi nung mga Hapon, ng mga witnesses, yung heavy luggage daw ay mga dokumento lamang daw ang laman. Ito daw ay document ng mga court cases. At kailangan daw itong dalhin by hand, okay? Kasi wala daw printer. Wala daw printer ang Tiger. Okay? Kasi yung Tiger, nung nasipa sila sa Okada, ng matandang Okada, nawalan na raw sila ng printer. Kaya kailangan daw, i-print daw ng mga Hapon sa Japan ang kopya ng mga kaso at i-deliver sa loob ng luggage. Anong sabi ni James Travis Laster sa palusot na ito ng mga Hapon na witnesses? Anong sabi ni James Travis Laster? Ayan, inilagay ko sa pulang box. The testimony was not credible. Sabi niya, hindi credible na ang testimony ninyo na ang heavy luggage ay hindi bribery. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Sabi ng judge. Una, sabi ng judge ni James Travis Laster, ang mga lawyers ninyo may printer. So, bakit kailangan nyo mag-print sa Japan? Number one. Second reason ng judge, ang Philippine law naman, pinipermit ang electronic versions ng mga kaso. So, bakit kailangan nilang i-print, di ba? Pwede naman ang electronic version sa under Philippine law. Pangatlo, nag-file na raw ang Universal ng mga documents, okay, para sa lawsuit. So, bakit pa kailangan nyo mag-print? Ikaapat, ngayon, bakit ang senior executive ng Universal ang kailangan magdala ng mga printed documents papunta dito kay Romualdez? Meron naman kayong courier. Ikalima, sabi ng judge, yung mga emails ninyo sa Universal, ang sabi ninyo, yung daladala ninyo ay item. Ito ay napaka-weird na word para sa documents. Actually, yung mga emails daw Universal, punong-puno daw ito ng mga codes katulad ng heavy luggage. Si Martin Romualdez ang tawag number 2. Okay? Bakit kailangan yung magkaroon ng maraming katsakahan na iba't ibang words para lang sa court documents? Kung court documents talaga yan,
At ito ang pinaka sinabi ng judge. Noong minute ng Universal Executives, ng mga Hapon, si Romualdez, ipinakita nila nga ang letters ng 26 Capital at isang pang kumpanya tungkol sa deal. Pero ang mga letters naman yun ay hindi mabigat. Kaya, itong si James Travis Laster, ang kanyang factual determination, ang heavy luggage na yan, ay part ng dodgy bargain. Sa madalit salita, ito ay bribery. Gusto ko lang sabihin mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minit nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery. Pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, ang Presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bongbong Marcos? Ito ay kaso, factual determination na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo court ninyo. At itong pinaka nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito, ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 Capital, parang kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Kung dalhin mo kung halimbawa mag-utos si James Travis Laster na ituloy niya yung deal niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga ang outcomes pala sa Pilipinas na i-impluwensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw itong 26 Capital gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa? Wag na raw, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, ay malabong mangyari. Nag-gets niyo? Nag-gets niyo yung sabi? Ang outcomes sa Philippine legal courts ay na-impluwensyahan ng mga politiko. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2, ni House Speaker Martin Romualdez. So ang tanong ko mga kababayan, sino ngayon ang fake news sa bribery issue? Ang laway ni Romualdez o ang factual determination ni James Travis Laster na Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery? Sino? Sino ang fake news? Si Martin o yung judge sa Amerika?